ayoko nang bumalik sa bansang iyon. Sa arrival hall ng Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA, mahigpit na hawak ng isang mamamayang Amerikano ang one-way ticket niya habang nagsasalita na may luha sa mata. Sa kasalukuyan, ang nangyayari sa Pilipinas ay hindi lang ordinaryong tourism trend. Isa itong malaking modernong paglipat para mabuhay. Bakit ang mga elite mula sa nangungunang superpower sa mundo, mga doktor na nagtapos sa Harvard, mga genius engineer mula sa MIT, ay handang iwanan ang kanilang mga career at ari-arian para tumakas patungo sa Pilipinas, isang lumalagong bansang kapuluan? Ang kanilang natuklasan sa Pilipinas ay hindi lamang tourist spots o masasarap na pagkain, kundi isang halaga na yumayanig sa puso na madalas nating mga lokal ay ipinapalagay na ordinaryo lamang. Ito ang kwento ng isang 62 taong gulang na babae na lumisan sa kanyang bayan para protektahan ang kanyang apo. Kapag narinig mo ang kanyang kwento tungkol sa pagguho ng lipunan sa Amerika at kung bakit siya lumuha ng ginhawa sa Pilipinas, ang pananaw mo sa bansang ito ay magbabago ng 180 degrees. Ang nakakagulat na katotohanan para sa buong Amerika ay kung bakit libu-libong mamamayang Amerikano, kabilang ang mga mataas na antas ng intelektual tulad ng mga doktor, inhinyero at IT technician, ang piniling lumipat sa Pilipinas. Ang dahilan nito ay nakamamangha sa buong Amerika. Ang Pilipinas ay talagang isang pambihirang bansa. Hindi ako makapaniwala na may ganitong uri ng bansa sa mundo, pahayag nila. Ang nakakagulat na istatistika ay inilabas. Batay sa datos ng taong 2025, ang bilang ng mga mamamayang Amerikano na naninirahan sa Pilipinas ay umabot sa 213,847. Kung ikukumpara sa 5 taon na ang nakalipas, ang bilang na ito ay tumalon ng drastiko ng 425%. Ang mga taong sumuko sa American Dream para sa buhay Pilipino ay bumagtas ng libu-libong kilometro. Ano ba talaga ang kanilang natuklasan? Ang sabi ng lola kanina sa eskwelahan, kailangan ko na namang magtago sa ilalim ng lamesa. Ako, si Alan Thompson, 62 taong gulang. Sa nakalipas na 30 taon, nagsilbi ako bilang punong nurse sa isang malaking pampublikong ospital sa Seattle. Noong araw na iyon, habang yakap ko ang aking 8 taong gulang na apo, si Emily, agad na namanhid ang aking mga braso. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng aking anak, na si Jessica, ay halos pumutol sa tibok ng aking puso. Muli kong binuksan ang abiso mula sa paaralan ni Emily, Emergency Evacuation Drill Guide. Ang pamagat na iyon ay tumusok sa aking mga mata. Para sa isang 8 taong gulang, kailangan nilang magsagawa ng lockdown drill, pagsasanay sa pagkulong dahil sa banta ng gunman. Dinala ko ang papel sa banyo at umiyak ng hagulhol. Sa loob ng 30 taon sa ospital, hindi mabilang na pasyente ang nakita ko. Ngunit nang harapin ko ang katotohanan na ang sarili kong apo ay kailangang magsanay kung paano iwasan ang mass shooting, lubusan akong nawasak. Ang aking asawang si David ay isang retiradong guro ng high school, 64 taong gulang. Sa loob ng ilang buwan, nakaranas siya ng matinding pananakit ng tuhod. Nang tumawag ako para magpareserba sa orthopedic clinic, ang mga salita ng administrative staff doon ay hinding-hindi ko makakalimutan. Ang pinakamabilis na appointment sa doktor ay sa loob pa ng 6 na linggo. Para sa MRI, kailangan mo pang maghintay ng karagdagang 4 na linggo. Nangangahulugan ito na para lang makakuha ng diagnosis. Kailangan naming maghintay ng 10 linggo. Samantala, lalong lumala ang kondisyon ng tuhod ni David. Mahirap na nga umakyat ng hagdan. Habang pinapanood ko ang aking asawa na uminda sa sakit, gabi-gabi nakaramdam ako ng malalim na kawalan ng pag-asa. Bilang isang medical professional na may 30 taong karanasan, ang katotohanan na ang sarili kong pamilya ay hindi makakuha ng tamang paggamot ay isang masakit na ironiya. Isang hapon, matapos patulugin si Emily, pumunta ako sa sala. Ang telebisyon ay nagpapalabas ng flash report tungkol sa isa pang mass shooting. Nangyari ito sa isang shopping mall sa downtown Seattle. Itinapon ni David ang remote ng telebisyon at sinabing, "Ngayon pati mga shopping mall ay hindi na ligtas. Saan ba talaga tayo nakatira?" Natahimik ako, nakatingin sa labas ng bintana. Hindi pa curfew, ngunit tahimik na ang mga kalsada. Lahat ay nabubuhay sa takot.
Ang takot na lumabas ng bahay ay naging bahagi na ng aming pang-araw-araw na buhay. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama, hindi makatulog. Ang kinabukasan ni Emily ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Kailangan ba ng batang ito na mamuhay sa mundo kung saan kailangan niyang magsanay ng evacuation araw-araw? Hindi makalaro ng malaya sa parke. Hindi maglakas loob na lumabas ng bahay pagdating ng gabi. Sa aking trabaho sa ospital, marami na akong inalaga ang pasyenteng tinamaan ng bala. Mga kabataan, maging mga sanggol, ang dinadala sa emergency room. Sa tuwing nangyayari iyon, parang hinihiwa ang aking puso. Ngunit sa mahabang panahon, inakala kong problema iyon ng iba. Ngayon, iba na. Ang aking apo, ang aking anak, ay maaaring maging biktima anumang oras. Ang takot na ito ay nagsimulang lamunin ang aking kaluluwa. Ilang linggo ang lumipas, bumalik si David mula sa ospital at bumagsak sa sofa. Nag-antay na ako ng 6 na linggo at sabi ng doktor, kailangan pa rin ng MRI para malaman ang kondisyon. Pero ang MRI ay kailangan pang maghintay ng 4 na linggo ulit. Tiningnan ko ang mukha ng aking asawa. Malalim na pagod at pagkadismaya ang nakaukit doon. Kung idadagdag pa ang pag-apruba ng insurance, baka tumagal pa ng 3 buwan. Paano kung lumala ang tuhod ko habang nag-aantay? Ito ang realidad ng medikal na sistema sa Amerika. Isang sistema na sinasabing pinakamahusay sa mundo, ngunit kailangan maghintay ng mga pasyente ng buwan-buwan at magbayad ng napakalaking halaga. Nagtrabaho ako sa sistemang ito sa loob ng 30 taon. Ngunit nang ang sarili kong pamilya ang naging pasyente, nakita ko kung gaano katotoo ang pagkakasalungat na ito. Isang madaling araw, bandang 4:00 ng umaga, tumunog ang aking cellphone. Si Jessica. "Ma, may barilan malapit sa kapitbahayan natin." Takot na takot si Emily at patuloy na umiiyak. Agad akong nagbihis at tumakbo sa bahay ng aking anak. Nanginginig si Emily sa yakap ng kanyang ina, habang si Jessica ay nagbabantay malapit sa bintana ng may pag-iingat. Puno ng sirena ng pulis ang gabing iyon. Nang gabing ding iyon, habang yakap ko si Emily, nagpasya ako. Hindi ko maaaring hayaan ang batang ito na mamana ang ganitong buhay. Sumumpa akong maghahanap ng mas magandang lugar, ngunit saan? Ang pag-iwan sa Amerika ay nangangahulugang pagtalikod sa mga ugat ng buhay na buong buhay ng pinaninirahan. Sa mga araw na puno ng pag-aalala, nakatanggap ako ng video call mula sa aking pamangkin, si Jason. "Tita, gusto mo bang pumunta sa Maynila para magpahinga ng mga 3 linggo?" Ang mungkahi ni Jason ay tila napakabilis. Si Jason ay isang consultant na 6 na buwan pa lang nagtatrabaho para sa isang proyekto sa Maynila. Sa screen ng cellphone, mukhang sariwa si Jason na may background ng nagniningning na tanawin ng gabi sa Maynila. "Masyadong malayo ang Pilipinas, Jason, at hindi rin namin naiintindihan ang wika." Nag-aalangan ako. Buong buhay ko sa Seattle, hindi ko kailanman naisipang lumipat sa Asia. Ngumiti si Jason. "Tita, ang mga ospital dito ay may international staff at interpreters. At ang tuhod ni Tito, dito, sa loob ng 1 linggo, matatapos lahat mula sa diagnosis hanggang sa paggamot." 1 linggo? Nakatingin ako sa screen na hindi makapaniwala. "Oo, tita, totoo yan. Ang tatay ng kasamahan ko ay nagpa-opera rin ng tuhod. MRI sa umaga. Kinabukasan ay lumabas na ang treatment plan. Ang gastos ay marahil 1 kalima lamang ng halaga sa Amerika." Sumingit si David mula sa tabi. "1 kalima? Imposible, Jason." "Tito, ibang-iba ang medical system dito. Maikli ang waiting time, makatwira ng gastos. At ang pinakaimportante," huminto sandali si Jason na may seryosong ekspresyon, "dito, kahit gabi, makakagala kayo, nang malaya saan man. Ang problema sa baril dito ay wala talaga." Ang mga salitang iyon ay nagpatibok ng malakas sa aking puso. Talaga? Oo. Noong nakaraang taon, halos walang kaso ng indiscriminate shooting sa mga malalaking syudad. 11:00 ng gabi, marami pa ring lola na naglalakad-lakad sa parke. Ang mga babae ay naglalakas loob ding sumakay ng pampublikong transportasyon ng mag-isa. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Malayang maglakad sa gabi ng walang takot. Matagal ko nang hindi narinig ang pangungusap na iyon. Hinawakan ni David ang aking kamay. "Sige,
Pumunta tayo kahit isang beses lang. Kailangan ding gamutin ang tuhod ko. Nag-aalangan pa rin ako. Ngunit ng mga sandaling iyon, si Emily na naglalaro sa sala ay biglang umiyak dahil sa balita ng barilan sa TV muli. Nakita kong takot na takot ang aking maliit na apo dahil lang sa tunog ng balita kaya nagpasya ako. Jason, pakiusap, hanapan mo kami ng tiket. Ilang araw ang lumipas, inayos namin ang aming mga maleta. Bagamat ang orihinal na plano ay 3 linggo lamang, sa kalooban ko ay iniisip ko na baka manatili kami ng mas matagal. Mahalaga ang pagpapagamot sa tuhod ni David, ngunit mas mahalaga ang makahinga ako ng maluwag sa isang ligtas na lugar. Hinatid kami ni Jessica sa airport habang yakap si Emily. Ma, kung maganda doon, pwede ba kaming sumunod? Puno ng pakiusap ang mga mata ni Jessica. Titingnan muna ni Mama doon, sabi ko habang yakap siya ng mahigpit. Kung ang Pilipinas ay talagang isang ligtas na lugar, plano kong isama rin sila. Sa security check ng airport sa Amerika, muli kong naramdaman ang mapait na realidad. Mga pulis na may kumpletong armas, mahigpit na inspeksyon, mga mukha ng tao na tensyonado. Ang airport ay parang isang larangan ng digmaan. Nakakapagod ang katapan na oras na flight, ngunit ang aking damdamin ay napakatahimik. Tinitigan ko ang mga ulap sa labas ng bintana, iniisip, totoo ba na may lugar kung saan hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa baril? Totoo ba na may lugar kung saan makapaglalakad tayo ng maluwag sa gabi? Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, bandang 10:00 ng gabi, nag-aantay na si Jason habang masiglang kumakaway. Tita, Tito, welcome sa Pilipinas. Paglabas ng airport, ang una kong naramdaman ay ang pagkakaiba ng hangin. Mayroong kakaiba. Ang tensyon na karaniwan kong nararamdaman ay nawala. Ang ekspresyon ng mga tao dito ay napakasimple. Walang sino man ang mukhang labis na nag-iingat. Sakay na lang tayo ng airport train, tita, tito. O kung marami ang bagahe, mag-online taxi tayo, sabi ni Jason. 10:00 na ng gabi. Sasakay tayo ng pampublikong transportasyon? Tanong ko. Nagulat. Oo, bakit? Ang tren at bus ay umaandar at napakaligtas. Sa Amerika, ang pagsakay sa pampublikong transportasyon ng 10:00 ng gabi ay madalas na parang pagpapakamatay. Ngunit sinabi ito ni Jason ng napakanatural. Habang bumababa sa escalator ng istasyon, tumingin ako sa paligid. May mga estudyante, manggagawa sa opisina, pati na rin ang mga mag-asawang senior citizens tulad namin. Ang mukha ng lahat ay kalmado. May naglalaro sa cellphone, may nag-uusap, walang sinuman ang mukhang nanganganib. Sa loob ng malinis at maliwanag na tren, nakaramdam ako ng labis na kaligtasan. Hinawakan ko ang kamay ni David. Mahal, ang kakaiba. Wala akong nararamdamang takot. Tumango si David bilang pagsang-ayon. Nakita ko ang isang matandang babae, marahil lampas sa 20 taong gulang, na nagdadala ng bagahe mag-isa sa tren pagkatapos ng 10:00 ng gabi. Sa Seattle, imposible ito. Habang dumadaan kami sa mga lansangan ng Metro Manila, ang nagliliwanag na tanawin ng gabi ay nagpatulala sa akin. Sa tabi ng kalsada, may mga taong nakaupo pa rin sa mga coffee shop, may nagbibisikleta, halos 11:00 na ng gabi. Hindi ba sila nasa panganib? Tanong ko. Tumawa si Jason. Anong panganib dito? Ito ang pang-araw-araw na buhay. Marami pa nga ang nagsisimula pa lang mag-exercise o maghanap ng makakain sa hating gabi. Nakarating kami sa apartment na inihanda ni Jason sa isang subdivision sa Metro Manila. Mula sa bintana ng 30 palapag, payapa ang tanawin ng mga ilaw ng lungsod. Magpahinga na po kayo. Nakapagpareserba na ako sa doktor bukas ng umaga para kay Tito, sabi ni Jason. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing, walang pag-aalala, walang takot. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam ako ng kaligtasan. Dito, kahit bukas ang bintana, ang tunog na naririnig ay hindi putok ng baril, kundi tunog ng payapang buhay ng lungsod. Kinabukasan ng 9:00 ng umaga, dinala kami ni Jason sa isang international hospital sa Business District. Pagpasok sa lobby, namangha ako ang mga pasilidad ay napakamoderno at malinis. Sinalubong kami ng staff sa administration section ng matatas sa Ingles, Mr. Thompson at Mrs.
Thompson, samahan po kayo ng aming medical assistant. Sa loob lamang ng ilang minuto, isang medical assistant na nagngangalang Sarah ang lumapit sa amin. Hello, ako si Sarah. Samahan ko po kayo sa kwarto ng doktor. Hindi pa rin ako makapaniwala. Ang appointment na sa Amerika ay tumatagal ng linggo-linggo. Dito ay nakukuha sa loob ng isang araw. Sa waiting area, maraming pasyente mula sa iba't ibang bansa, Europe, Asia, at marami ring iba pang taga-kanluran. Ang dami ring dayuhang pasyente dito, ano? Sabi ko kay Sarah. Ngumiti si Sarah. Tama po, ma'am. Lalo na nitong nakaraang ilang taon, dumami ng husto ang medical tourists mula sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, dahil mataas ang aming medical standards at transparent ang aming mga singil. Nakausap namin si Dr. Reyes, isang orthopedic specialist. Sinuri niya ng napakaingat ang tuhod ni David. Mukhang kailangan ng MRI para makita ang eksaktong kondisyon. Kung papayag kayo, pwede nating gawin ang MRI ngayon din. Ngayon? Ngayong araw? Tanong ni David. Nagulat. Oo, may bakante sa loob ng isang oras. Habang nag-aantay, pwede ninyong ayusin ang administrasyon. Halos hindi ako makapaniwala sa Seattle kailangan maghintay ng 4 na linggo. Dito 1 oras lang. Pagkatapos ng MRI, lumabas agad ang resulta pagkatapos ng tanghalian. Mayroong meniscal tear at maagang sintomas ng arthritis. Buti na lang, hindi pa kailangan ng operasyon. Inirekomenda ko ang stem cell injection therapy, paliwanag ni Dr. Reyes habang ipinapakita ang MRI images. Bilang isang nurse, alam kong advanced ang therapy na ito. Magkano ang gastos? Tanong ko. Maingat. Ang kabuuang gastos para sa MRI at sa unang injection therapy ay humigit kumulang 28,800, sabi ni Sarah matapos magkalkula, o humigit kumulang 2,300 USD. Nagkatinginan kami ni David. Sa Seattle, kahit may insurance, maaaring umabot ng 10,000 ang gastos. May nakatago bang dagdag na bayarin? Tanong ko. Wala po, kasama na ang lahat. Ang prinsipyo namin ay transparency sa gastos. Paglabas ng ospital, sabi ni David, ang mga nangyari sa loob ng ilang oras ay parang panaginip. Totoo ba ito? Naramdaman ko rin ang parehong bagay. Ang nangangailangan ng 6 na buwan sa Amerika ay natapos sa kalahating araw sa Pilipinas. Kinagabihan, dinala kami ni Jason sa isang lugar na tinatawag na Senior Citizen Empowerment Center sa isang komunidad sa Metro Manila. Ang gusaling ito ay idinisenyo partikular para sa mga nakatatanda. Mayroong cafe, gym, classrooms, at health consultation services. Naglakad-lakad ako at nakita ang mga senior citizens na natututo gumamit ng digital tablet sa isang klase. Sa ibang klase, nag-uusap sila sa Ingles. Mayroon ding dance at painting classes. Magkano ang bayad sa mga kurso? Napakababa. Marami pa nga ang libre dahil sinusuportahan ng lokal na pamahalaan at ng komunidad. Sagot ni Sarah, nakasama namin doon. Nakilala ko ang isang Amerikanang babae na nagngangalang Carol, 68 taong gulang. Galing kayo sa Amerika? Tanong niya ng palakaibigan. Oo, mula sa Seattle. Lumipat ako mula sa San Francisco. 3 taon na ang nakalipas. Ang asawa ko ay unang pumunta dito para magpagamot. Tapos nagpasya kaming manirahan. Napakagandang buhay dito. Sa Amerika, ang pagre-retiro ay tila katapusan ng lahat. Pero dito, ito ay isang bagong simula. Nagtuturo ako ng Ingles bilang volunteer. At ang asawa ko naman ay nagtuturo ng business management class. Batay sa kanyang 30 taong karanasan. Hindi ba kayo nalulungkot? Tanong ko. Hindi kailanman. Napaka-active ng komunidad dito at ang pinaka-importante, makakapaglakad-lakad ako sa gabi ng may kapayapaan. Hindi mo alam kung gaano kahalaga iyon sa amin. Pag-alis sa sentro, nagmuni-muni ako. Sa Amerika, madalas nabubuhay ng hiwalay ang mga nakatatanda dahil sa limitadong galaw at panganib sa labas ng bahay. Dito, nananatili silang konektado sa lipunan, patuloy na natututo, at nakakaramdam ng pagpapahalaga. Kinagabihan, pumunta kami sa City Park sa tabi ng ilog. Bagamat lampas na sa oras ng gabi, puno ang parke ng mga pamilyang naglalaro, mga taong nag-ehersisyo at mga senior citizens na naglalakad-lakad. Tingnan mo ang mga lola. Itinuro ko ang 2 matatandang babae na naglalakad habang nagtatawanan. Lagpas na alas,
Sanche, wala silang takot. Dahil dito, ang pakiramdam ng kaligtasan ay isang pangunahing karapatan na tunay na pinoprotektahan, sabi ni Jason. Inakbayan ako ni David. Allen, parang alam ko na ang hinahanap natin. Ano? Normalidad? Ang makalakad sa gabi, ang madaling makapunta sa ospital, ang makakilala ng tao nang walang hinala. Ang mga bagay na sa Amerika ay luho na ngayon, dito ay ordinaryo lamang. Nang gabing iyon, muli akong nakatulog ng tahimik. Walang tunog ng sirena ng pulis na umuungol, walang pakiramdam ng pagbabantay. Tanging payapang gabi lamang. Kinabukasan, hiniling ni Jason na subukan naming maglibot ng mag-isa. Subukan ninyong sumakay ng MRT. Malinaw ang mga direksyon at napakababait ng mga tao. Bagamat nag-aalangan, sinubukan namin at totoo nga, napakadaling magtanong ng daan. Bagamat maraming mamamayan ang hindi matatas sa Ingles, sinubukan nilang tumulong sa pamamagitan ng magalang na senyas ng kamay. Sa MRT, nakita ko ang isang binata na agad na nagbigay ng upuan sa isang buntis. Ngumiti ako sa nakitang kabutihan. Binisitihan namin ang Intramuros at isang palengke. Sinabi ng isang staff sa tourism counter na may espesyal na diskwento para sa mga senior citizen na lampas 65 taong gulang. Napakarespeto ng Pilipinas sa mga nakatatanda, sabi niya. Ang tanghalian sa isang maliit na kainan ay umabot lamang ng humigit kumulang 5,400 para sa aming dalawa. Ang parehong pagkain sa Seattle ay maaaring umabot ng 50. Habang umiinom ng kape sa isang lumang gusali na may aesthetic, tanong ni David, Ellen, gaano na tayo katagal hindi naging ganito kasaya habang naglalakad-lakad? Napaktagal na, David. Sa Seattle, lagi tayong umaasa sa kotse, hindi kailanman lumalabas sa gabi, at hindi kailanman pumupunta sa mga lugar na hindi natin lubos na kilala. Ang takot ay nakapigil sa ating buhay. Kinabukasan, tinawagan ko si Jessica sa video call. Ma, kamusta ang Pilipinas? Jessica, ibang-ibang mundo ito. Ikinuwento ko ang lahat. Ang mabilis na ospital, ang ligtas na mga kalsada, at ang mga senior citizen na puno ng sigla. Ma, seryoso po ba kayo? Posible ba ang lahat ng iyon sa isang lugar? Oo, anak. Ngayon lang din na-realize ni Mama kung gaano kalaki ang depekto ng lugar na tinitirhan natin dati. Ang aming 3 linggong plano ay nag-iba. Nagsimula kaming mag-isip, paano kung manatili kami dito? Paano kung dalhin namin sina Jessica at Emily? 1 linggo ang lumipas, sumailalim si David sa kanyang unang stem cell injection. Nangyari ang himala. Lubos na nabawasan ang sakit niya. Ellen, nakakaakyat na ako ng hagdan ulit. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan. Nakita ko ang ngiti sa kanyang labi at naging kumbinsido ako na tama ang aming desisyon. Isang umaga, nakatanggap ako ng email mula sa HR department ng ospital ko sa Seattle. Allen, kailangan ka naming bumalik. Nag-aalok kami ng 20% pagtaas ng sweldo. Iyon ang pinagtrabahuhan ko sa loob ng 30 taon. Ang mga kasamahan ko ay nandoon. Ngunit pagkatapos kong basahin, umiling ako. Tatanggihan ko. Hindi ito tungkol sa pera. Ang makalakad ng malaya sa gabi at makitang lumaki ng ligtas si Emily ay mas mahalaga. Sinagot ko ang email ng magalang ngunit matatag. Salamat. Ngunit nagpasya akong magsimula ng bagong buhay. Pagkaraan ng 2 linggo, sumunod sina Jessica at Emily sa Maynila. Ma, kailangan kong makita ito ng sarili ko, sabi ni Jessica. Sa airport, nakita ko ang pagod sa kanyang mukha. Sa unang gabi nila, dinala namin sila sa Central City Park. Itinulak ni Jessica ang stroller ni Emily na may pag-iingat, ngunit unti-unting lumuwag ang kanyang balikat. Ma, ang kakaiba. Wala akong nararamdamang takot. Biglang umiyak si Jessica. Ma, sa Seattle, hindi ko kailanman nadala si Emily sa gabi. Maging sa araw, lagi akong nag-iingat. Pero dito, niyakap ko ang aking anak. Alam ni Mama. Iyon ang dahilan kung bakit tayo narito. Ilang araw ang lumipas, isang nakakagulat na balita ang dumating mula sa Seattle. Nagkaroon ng barilan malapit sa kindergarten ni Emily. Bagamat ligtas ang paaralan, nangyari ang pamamaril sa grocery store sa tabi nito, isang lugar na madalas puntahan ni Jessica. Namutla si Jessica. Kung nandoon pa tayo, iyon ang punto ng pagbabago.
Nagpasya kaming bumalik sandali sa Seattle para ibenta ang mga ari-arian at permanenteng lumipat sa Pilipinas. Nang tumapak kaming muli sa Seattle, agad na naramdaman ang tensyon, mga pulis na may armas saan man. Napakaling pagkakaiba sa Pilipinas. Ang pagpunta sa supermarket sa Seattle ay nagpatibok ng malakas sa aking puso dahil sa pagbabantay. Naisip ko, bakit kailangan kong maging ganito katensyonado para lang mamili? Sa Pilipinas, alas 11 ng gabi, nakakaramdam ako ng kaligtasan. Dito, alas 3 pa lang ng hapon, nakakaramdam na ako ng banta. Sa huling gabi namin sa Seattle, narinig ang putok ng baril mula sa 2 bloke ang layo sa aming bahay. Nakatayo kami ni David malapit sa bintana, nakatingin sa mga asul at pulang ilaw ng pulis. David, bumalik na tayo agad sa Pilipinas. Hindi ko na kaya dito. Opisyal kaming lumipat sa isang komunidad sa Metro Manila na senior-friendly. Ang aming apartment ay malapit sa isang ospital, cultural center at parke. Tuwing alas 6 ng umaga, nag-ehersisyo ako sa parke. Sinimulan kong batiin ang mga lokal. Magandang umaga po. Bagamat limitado ang aking Tagalog, sinagot nila ako ng mainit na ngiti. Sumali pa nga ako sa isang senior citizens exercise group. Isang ginang na nagngangalang Aling Nena ang nag-imbita sa akin sa isang lokal na senior citizens club. Doon, hinilingan akong maging volunteer para magturo ng English conversation sa mga senior na gustong bisitahin ang kanilang mga anak sa ibang bansa. Teacher Ellen, gusto kong makakausap ang aking mga apo sa ibang bansa, sabi nila na puno ng sigla. Naantig ang aking puso sa kanilang sipag sa pag-aaral. Samantala, pinangunahan ni David ang isang English discussion club sa Cultural Center. Muli niyang natuklasan ang kanyang hilig bilang edukador. Lubusan nang gumaling ang kanyang tuhod. Nagsimula pa nga siyang maglaro ng basketball kasama ang mga lokal tuwing Sabado ng hapon. Allen, pakiramdam ko ay bumata ako ulit. Nakakuha rin si Jessica ng trabaho sa isang multinational company sa Maynila bilang marketing manager. Si Emily ay pumasok sa isang international school na napakaligtas at masaya. Walang lockdown drills, tanging ordinaryong fire evacuation drills lamang. Isang hapon, sa ikalawang kaarawan ni Emily, ipinagdiwang namin ito sa lokal na paraan. Nagtipon-tipon ang mga kaibigan mula sa Senior Citizens Club, mga kasama ni David sa basketball at mga kaibigan ng nanay ni Jessica. Humigit kumulang 30 tao ang nagbahagi ng kaligayahan. Nakita kong tumatawa si Emily ng walang pag-aalala at doon ko na-realize kung ano ang aming natagpuan sa Pilipinas. Hindi lamang ito tungkol sa kaligtasan o murang serbisyong medikal, kundi ang normalidad ng buhay. Ang makapamuhay ng normal, nang walang takot ay ang pinakamalaking regalo na maibibigay ko sa aking apo. 1 taon na ang lumipas, simula nang dumating kami. Naghahapunan kami sa tabi ng ilog habang lumulubog ang araw. Kasama namin si Jason. Salamat, Jason. Kung hindi dahil sa imbitasyon mo, hindi namin malalaman na may ganitong buhay, tita, dahil iyon sa naglakas loob kayong gumawa ng hakbang. Hinawakan ni David ang aking kamay. Allen, ibenta na natin ng permanente ang bahay sa Seattle. Ang Pilipinas na ang aming tahanan ngayon. Nang gabing iyon, sumulat ako ng liham sa aking mga kaibigan sa Amerika. Ikinuwento ko ang tungkol sa ligtas na mga lansangan, ang makataong serbisyong medikal at kung paano kami nakakaramdam ng pagpapahalaga sa aming pagtanda. Kinabukasan, nagsidatingan ang mga sagot sa liham. Allen, naiinggit ako ng husto. Pwede ba kaming sumunod? Pakiusap, magkuwento ka pa tungkol sa buhay diyan. Ilang araw ang lumipas, inanyayahan ako ng lokal na opisina ng barangay bilang consultant para sa programa ng integrasyon ng mga dayuhang senior citizens. Lubos akong nagmalaki na makapag-ambag sa bansang malugod na tumanggap sa aking pamilya. Ngayong gabi, naglakad muli kami sa parke. Tumakbo si Emily ng masigla. Lola, bukas, punta ulit tayo dito? Oo naman, mahal. Kahit kailan mo gusto, pati sa gabi. Oo, pati sa gabi. Nagtawanan kaming lahat nang marinig ang sagot na dapat ay ordinaryo lamang. Ngunit sa aming puso, iyon ay isang tagumpay laban sa takot. Sa ilalim ng payapang langit ng Pilipinas, alam kong ginawa namin ang pinakamahusay na desisyon sa aming buhay. Hindi na kami tumatakbo mula sa takot. Naglalakad kami patungo sa pag-asa. Salamat sa pagbabasa ng aming kwento. Pilipinas,
Salamat sa pagiging tahanan naming lahat.